ng lahat. Medyo kinakabahan ako. Nawawala yung ibang mga tatay. May nagpaalam kaninang umaga, no? Nasobrahan na sa practice. Kaya, meron nagkaroon ng anxiety anxiety din. So, muli po sa mga nanay natin, sa lahat po ng mga nanay, magiging nanay, mga nanay, lola, happy Mother's Day po sa inyong lahat. Bago po ako mag-umpisa, samahin niyo muna po ako sa isang maikling panalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat o Diyos sa umagang ito. Maraming pong salamat sa inyong biyaya at pagpapalang pag-ingat sa nakalipas na pagdamag. Ngayong oras na ito, Panginoon, tulungan niyo po kami na ihanda ang aming mga puso at isipan, Panginoon, sa pakikinig. Ipagkaloob po ninyo yung pangunawa sa aming Panginoon, sa lahat po ng aming salita na maririnig. At yun din, O Diyos, sa inyong lingkod na inyong gagamitin, Panginoon, dalangin po ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, at siya magsalita. At maipahayag, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, ang walang pag-aalinlangan ng buong tao. Dalangin ko po ito, Panginoon, sa lahat po ng inyong iglesia, sa umaga nito, Panginoon, na nagsisigawan ng kanilang gawain, kapurihan at kataasan sa pangalan mo lamang, sa pangalan ng Jesus. Amen. So, bago po ako mag-umpisa, reminder lamang po, bukas ay midterm elections. Midterm elections po natin. At ang iglesia po ay hindi nag-endorso ng kahit na sinong politiko. At tanging kayo po yung pipili kung sino po yung nais ninyo iboto. Pero ibigyan, bago po umpisahan yung aming topic, bago po umpisahan yung ating topic, gusto ko lamang po kayong bigyan ng konting bagay patungkol po sa pagpili na inyong iboboto, no? Kung sino po yung gusto nyo. Kung gusto nyo po yung sumasayaw, gusto nyo po yung kumakanta, gusto nyo po yung komedyante, gusto nyo po yung TV host, kahit na sino po yung piliin nyo. Pero ito po yung panuntunan natin sa pagpili ng ating mga ihahalal na politiko. So, ayon po sa Kawikaan, chapter 14, verse 34, gusto kong tandaan nito, ang katwiran ay nagpapatakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. So, piliin po natin na mabuti kung sino po yung ating circle. Ilalagyan ng dot, ilalagyan ng shade. Isa pa po, ito po, si Moses ay namang problema, binigyan po siya ng payo ng kanyang father-in-law kung paano niya pipiliin yung mga dapat mamahala at mamuno sa bayan ng Israel. At ito po yung gusto kong gawin ninyong criteria sa pagpili po ng inyong iboboto. Ito sa Exodus chapter 18 verse 21, sabi po niya, ngunit pumili ka ng taong may unang-unang meron po dapat kakayahan. Pangalawa, merong takot sa Diyos. Pangatlo, mapagkakatiwalaan at higit sa lahat ay yung hindi nasusuhulan. Sabi niya, gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 5-5 at 10. So, tingin niyo yan from the national level all the way to barangay. So, yan po ang panuntunan natin sa pagtingin ninyo sa mga kandidato na kumakandidato sa inyong mga distrito, sa inyong mga bayan, sa inyong mga barangay. Tignan niyo po sila kung meron yung mga katangian na iyan at sila po yung ilagay niyo sa inyong bayan. Hindi po dahil, baka maya-maya isa tayo sa mga nasusuhulan. Wala pong pumipila ha. Kapag baka pumipila kayo, kapag may nagabot ha. Tapos pag kinanong kayo, uy, sisa ko, taga-PMC, sabi na ako, kakausapin ko talaga kayo. Hindi gano'n, Huwag kayong pipila. Kahit 5,000, 10,000,
yung ibibigay, huwag po tayo pipila. Bakit? Dahil tayo ay mga Kristiyano, at tayo po ay tumatayo sa katwiran ng ating Panginoon. Liwanag po ba? Okay. So ngayon po, yan po ay paalala lamang. Sa mga seniors nga pala, alas 5 po ng umaga, bukas na ang voting stations. Sa lahat po ng mga dual citizens, pwede na po kayo mag-voto. Regular naman po mag-umpisa na alas 7. So pag bumoto po dito sa Manggahan, hanapin niyo po yung asawa ko. So, ngayon naman po, linag na kita mami para. So ngayon ang umagang ito ay dahil Mother's Day, sabi nga natin, it's a Mother's Day celebration. No? So sabi niya doon, a day to cherish every mother's journey and sacrifice. At ang ating pong konteksto ngayong umagang ito ay magmumula po sa libro ng Proverbio o sa Kawikaan, chapter 31, verse 28 to 29, at ang sabi niya, her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Yan. So kung makikita po natin, siguro halos lahat dito po ay naging hindi lahat unique. Yung mga kababaihan na nandito ay mga nanay. At pagdating ng araw, itong mga kabataan naman natin ay magiging mga nanay din. Hindi po ba? Tama ba? Tama. No? Parang ayaw mo mag-asawa yung mga anak mo. Magiging mabalik kasi yun yung disenyo ng Diyos. Ano? Yun yung disenyo ng Diyos. So, pinamagatan ko po itong araw na ito. Sino po yan? Yung naganda na isip nyo, no? Alam po ninyo, sabi nga nila, age comes wisdom. Tama? Habang tumatanda tayo ay lumulunod. Lumarami yung ating kaalaman dahil sa ating karanasan. At ang isang ina, habang tumatanda, mas tuloy yan. Mas lalong tumatalino, mas lalong nagiging wise, mas lalong nagiging effective. No? So pag-aaralan po natin yan, pinamagatan po siya a blessed mother. Hindi sabi kanina nung manigili ako ng picture, sabi ng asawa ko, bakit naman napakatanda at pinili mo? Sabi niya, bakit naman daw napakatanda? Sabi ko, sige yung picture mo ilalagay dito. Sabi niya, sige yung matanda na lang. Araw daw, huwag nang makita. So, ayun. So, buksan po natin muli sa binasa natin sa Kawikaan 31 verse 28 to 29. Ito po yung Tagalog. Sabi niya, ang kanyang mga anak ay nagsisibangon at pinatawag siyang mapalay. Ang kanyang asawa rin naman at siya pumupuri sa kanya. Maraming anak na babae ay gumagawa ng kagalingan. Ngunit ikaw, ina, ay humigit sa kanilang lahat. Yan. No? So parang sinasabi po, nito sumulat sa Kawikaan, yung sabi niya, ang ibig niyang sabihin ay, una-una, may pamilya. Pangalawa, ay sa lahat ng babae sa mundo na merong mga narating sa buhay, walang makapapantay sa ina. Dito ba? Sino po dito yung plain housewife lang? Lahat ata, Sister Elsie, si Sister Tess, Sister Marilyn, mga plain housewife yung mga yan. Ang trabaho nila ay 24/7. 24/7. Kinalo nila yung store. 7-Eleven lang yun eh. Ang store sa magulang, 24/7. 24 hours, 7 days. Alam po ninyo, maraming babae ang magaling pagdating sa kanilang profesyon. Pero kung minsan nag-struggle pagdating sa pangangalaga sa loob ng tahanan. Magaling sila sa trabaho nila. I admit that, ako, may mga naging boss ako na talagang mga babae, and I would say, magagaling. But then, one of the key things na napapansin ko is that the more na nagiging high sila pagdating sa kanilang profession, minsan, hindi naman lahat, nagiging low naman sila pagdating dun sa engagement o dun sa pamamahala ng kanilang tahanan. Kung minsan nga po sa panahon natin ngayon, yung lalaki na yung
housewife. Kaya nagkaroon ng term na tinatawag na house husband. Ano? Kasi siya rin nandun sa bahay at yung mother na ang pumalit doon sa posisyon ni tatay. So, bibigyan ko po kayo ng 3 punto. Hindi po tayo lalayo sa 3 versikulo yan. Kung paano po natin makakawag na isang ina is a blessed mother. At malalaman niyo po kung bakit matanda yung ating pinili na umami. So, una kong punto ay, number 1, you are called as a blessed mother kung ikaw ay kinararangalan ng iyong pamilya. You are being honored, respected by your family. Paano po ang sabi niya sa verse 28? Ang sabi niya, ang kanyang mga anak ay nagsisibangon at tinatawag siyang mapalad. The word mapalad sa English ay blessed. Yung sinabi ko niya na kung saan yung kanyang mga anak, no? Yung kanyang mga supling, yung kanyang mga inarugan ang siyang nabuhan sa loob ng kanyang sinapupunan at kanyang iniluwal, inalagaan hanggang magkaroon ng isip sa pag-aaral hanggang sa dumakon mayroon ng sariling paa. Yung kanyang mga anak, ang sabi niya ay nagsisibangon, arises, ang sabi niya sa wikang English. Ang ibig sabihin nito, yung kanyang mga anak ay nagbibigay ng parangal sa buhay na meron din yung kanyang mga anak. They arises at sinatawag nila ng ina, ikaw ay isang mapalad na you're a blessed mother. Sino dito yung makapagsayo po ng mga marami sa atin marahil ay wala na yung ating mga mahal na ina, mapalad naman tayo kung kasalukuyan ay meron pa yung ating mga mahal na ina. Pero matatawag ba natin na yung ating ina is considered as a blessing to us? No? Matatawag ba natin, sige, iganong ko muna, matatawag niyo ba na inyong mga naging mabuti, inyong naging nanay is a blessing to you? Then babalik ko, matatawag niyo ba na kayo ng mga ina that you are a blessing to your sons and daughters? Ayan. Sabi niya, ang nagbibigay ng papuri dito ay yung mga anak. Kung ano po yung end result ng anak, kung ano yung nakikita doon sa anak, sabi nga nila, di ba, is a reflection of what? Is a reflection of the parents. Bakit? Kasi sa loob ng tahanan, saan unang magmumula yung pangaral? Di ba? Yung tatay, on a standard, on a regular household, yung tatay palagi nasa labas yan. Di ba? Pero naiiwan ay yung nanay. Sino dito, balikan natin yung kabataan niyo. Sino po dito yung nagkaroon ng problema na unang tinawag ni tatay? Wala, di ba? Majority sa atin, most likely, kapag may problema ka, unang tawag mo yan, mama, nanay. Bakit? Kasi doon yung connection ng anak sa ina. At doon yung pag-ibig na nararanasan ng ina sa anak. Iba yung pag-ibig na nararanasan ng anak sa ama at iba rin yung pag-ibig na nararanasan ng anak sa ina. Magkaiba yan. Merong mga pagkakataon na malayang magsabi ng mga bata sa ama, subalit mas na ilalabas ng isang anak yung kanyang salubin sa loob ng kanyang ina. Alam po ninyo may kwento yung lolo ko. Sabi niya, World War II, nabutan niya kasi World War II. Siguro kay Dadsa ni Arlo. Arlo, ilang taon na anak? 8? Ayan, mga ganyang edad, 8 years old. Sabi niya, noong panahon daw po ng gera, nagkakaroon ng bakbakan doon sa lugar nila. Maririnig mo daw yung iyak ng mga sundalo kapag talagang tinamaan, nag-iwan sa field, talagang matindi, sabi niya, matindi siya. Pero isang bagay daw yung tumatanim sa kanya. Sabi niya, sa bawat sundalo na masusugatan, sabi niya na humihiyaw sa sakit. Ang palaging tinatawag ay yung nanay. Ganun po kalaki yung impluensya ng ina sa kanyang mga anak. No? O, diba, sabi niya, pag tinawag na, sakit.
Diba? Sino gumawa nila? Di ba? Pag mayroon kang nararamdaman, nanay mo tatawagin mo, di ba? Meron kang problema, nanay mo tatawagin mo. Meron kang sakit, nanay mo tatawagin mo. Gusto mo mag-alaga, tatay mo? Pag ako nag-alaga sa mga anak ko at may sakit yan, nako, sasabihin ko, maligo kayo. Magsiligo kayo. Di ba? Pero sa yung asawa ko, pag siya nag-alaga, matyagan niyang binabanyusan. Di ba? Matyagan nagbabanyos, matyagan naglalagay ng, ano ba yun? Dahon ng oregano, bayabas. Di ba? Oregano, bayabas. O, di ba? O yung nanay ko doon, magtsatsagang maglalagay ng royal. Doon sa bubong. Para magdamag na makamugan. Di ba? At pagkatapos, pagdating ng umaga, masaya-masaya kang may sakit. Kasi noon, luxury yung soft drinks. Pag inabot, siesta, soft drinks ako. Di ba? Nakalasa ka ng soft drinks. Kaya sabi niya doon, yung mga anak daw niya na magsisibangon, ang magbibigay sa kanya at magbibigay sa kanya ng papuri na siya ay ina ng mapalad. Mapalad siya sa kanyang mga anak dahil lumakit ang kanyang mga anak na meron. Alam po ninyo, aminin man natin o hindi, iba yung authority ni tatay, iba yung authority ni nanay. Yung asawa ko, sabi ko nga, minsan nakakadalawa 3 salita yan sa mga anak. Pag sa akin, bubulang. Pag sinabi ko, hindi na ako uulit, alam na nila yun. Yung mga bata po yan, katok lang. Tumatakbo yung no? Pag isang tatok, gumano na ako sa LinkedIn, si Jane yun, tinatawag ko. Pag kumatok ako ng 2 beses, si Genesis yun. 3 kay Genesis. Ha? 3 kay Genesis. 3 kay Genesis ba? No? Genesis. Ano? 3. Ayan. Pag si Anika, bunso. Bunso. Ganon, ano? Sabi nga natin, yung darating ng panahon, maaalala ng mga anak niya. Makikita nila kung paano nyo sila inaral, dinisiplina, minahal, inaruga, lahat ng bagay na yun. At pag bumalik sa kanila yun, lalo sa mga ina, sasabihin nila, mapalad pala ako na siya yung aking naging. Mapalad pala ako na yung nanay, siya yung aking naging. Dahil walang makakapantay sa nanay. Walang makakapantay sa nanay. Walang makakaparisan. Hindi mo siya mapapalitan. Pangalawa, sabi po niya rito sa Kawikaan chapter 1 verse 8 to 9, pakinggan mo, anak ko, ang payo ng iyong ama. At anong sabi niya sa payo ng kanya? At huwag mong tatalikuran ang aral ng iyong ina. Huwag na huwag daw tatalikuran ang aral ng iyong ina. Sapagkat magiging maginhawa ang kanilang mga aral sa iyong ulo. Wala ka na magiging sakit ng ulo. At ang mga kwintas sa iyo, kwintas mo raw ito sa iyong leg. Ang ibig sabihin ko noon, sa bawat araw, sa bawat panahon ng iyong buhay, alalahanin mo yung mga aral na itinuro ng iyong nanay. Yung as mentioned po, no? Majority sinasabi natin sa magulang natin, sa mga anak natin, wala naman akong ibang bagay na nais mangyari sa iyo kung di yun mapabuti. Tama? Sino nang nagsabi nun sa kanyang mga anak? Halos siguro lahat tayo. Lalo na kung pinapakalitan natin. Wala tayong nais na mangyari kung di mapabuti sila. Kaya sabi niya doon sa mga anak, sa inyong mga anak, no? Sa inyong mga anak, o huwag niyo daw pakinggan ninyo yung sinasabi ng inyong ama, at higit sa lahat, huwag niyong tatalikuran yung mga aral na tinuturo sa inyo ng magulang. Ano, napaka-practical ng ano na yan, no? Kasi sa mga magulang, sa mga tatay talaga, hanggang payo lang kami. Papayuhan lang namin kayo, ano yung dapat nyo gawin. Pero kung nagkaroon na kayo sa sarili ng isip, yung mga kabataan, naidaya na kayo gumawa eh. Kahit anong payo, kung gagawin niyo yung mali, magagawa niyo yung mali. Kaya sa amin, payo. Pero yung mga nanay, may aral na kasama.
Bakit? Sila yung magaling. Ito kasunod, sabi niya, karugtong sa verse 28, sabi niya, ang kanyang mga anak ay magsisibangon at tinatawag siyang mapalad. Kaya sabi niya, ang kanyang mga anak ay kinikilala ang kanyang impluensya sa kanilang buhay. Tatanungin po ninyo ako, malaking impluensya yung nanay ko sa akin. Napakalaking impluensya niya sa akin. Pagdating ko lalo-lalo sa pananampalataya. Tulad ko ng narinig noon, marahil sabi ko na sa inyo, yung nanay ko yung nagsabi sa akin na huwag niyo na akong mahalin, basta mahalin ko lang ang Diyos. O yung sinabi niya, pag-ibig ko niya. Noong una, hindi ko masabi ko, hindi ko maintindihan yun. Bakit? Bakit kung hindi kita mamahalin, hindi na lang sa nanay? Yun pa lang, ibig sabihin nun, hindi ko magagawa mahalin ng Diyos kung hindi ko alam mahalin ng aking mahalin. At kung alam kong mahalin ng Diyos, alam ko yung magiging tungkulin ko sa aking mga mahalin. Kaya napakahalaga, no? Na ang isang anak ay kikilalanin niya, pararangalan niya ang kanyang ina na isa siya sa mga malaking impluensya sa kanyang buhay. Pangalawa, ito po, ang kanyang asawa rin naman at siya'y pumupuri sa kanya. Yung kanya daw asawa, no? Yung kanyang asawa, kahit na yung kanyang asawa mismo, ay pinapapurihan siya. Ibig sabihin po nito, yung asawa is very proud doon sa kanyang asawang babae. No? Hindi niya itinatago. Hindi niya itinatago. Ibig sabihin po nito, meron tayong kasabihan na tinawag ko tamang pagkakaalala ko. Sabi nila doon, in every successful man, behind is a woman. Sa bawat successful na lalaki na nasa likod doon, ang palaging katuwang doon ay isang babae. So, hindi po mabit ha, yung legal na asawa babae. Yung po yung ibig. So, bakit siya pinupuri ng kanyang asawa? Bakit siya pinupuri ng kanyang asawa? Ito po sabi ko. Sa Kawikaan 4 verse 4, ang babaeng may mabuting katangian ay siyang korona ng asawang lalaki. Korona pampuri ng kanyang asawa. Kung ang katangian mo bilang asawa, katangian mo bilang asawa, ay nandoon nakapaloob yung mga bagay na yun, nakikita ng lahat, napapansin ng lahat na ikaw ay isang mabuting asawa. Sabi doon, ikaw na lalaki, yung asawa mong babae ay doon ng anas. Bakit? Kasi sasabihin ng mga barkada mo, napakaswerte mo naman dito sa asawa mo. Sino na nakaranas ko na nagsabi sa mga barkada niya, sa mga kaibigan niya, nung makilala yung asawa niya, makilala yung asawa, at ang sabi ay, napakaswerte mo naman dun sa asawa mo. Bakit? Bakit ako maswerte? Napakabait. O ang narinig niyo, napakamalas mo sa asawa ko ba? Ganun ba natin? O kaya, narinig niyo, hindi, pagkatsagaan ka ng asawa mo. Ganun ng mga komento. Sabi po natin, no, ang isang asawa, korona yan ng asawa nila. Sabihin natin, umpisan natin sa pananamit. Kapag modest, yung pananamit ng babae, masaya yun. Asawa mo ba? Kasi alam mo, exclusive lang para sa iyo. Yung asawa. Hindi siya, wala siyang ibang malalim na ka-chatmate, ka-textmate sa loob ng cellphone niya. Hindi ito. Nagsasabihan pa rin kayo ng I love you, I miss you. No? Kahit wrong spelling, okay. Diba? Kasi I miss you, isa lang yung miss. Tapos wala na yung Y-O, hindi ba lang? I miss you, Mats. M-A-T-S pa kayo, Mats.
Hindi na investigate. Ganon. Alam nyo, minsan, bakit maswerte ka sa asawa mo? Kasi hindi mo mamaya. Hindi naghahanap ng mga bagay na hindi mo kaya ibigay. Pagkos ay nagiging katulong mo at katuwang sa lahat ng aspeto ng buhay. Corona yan. Kaya sabi mo yung merong mabuting katangian. Kung yung asawa mo, palagi na nandyan, tumutulong, no? Halimbawa, pag dumating ka sa trabaho, sino yung nakapanood mo yung kay Dolphy? Yung commercial ni Dolphy. Yung sa iwang brand ni Dolphy. Salamat. Banayan brand, di ba? Pagdating niya ng pagdating niya ng bahay, uupo siya, alisin niya yung sapatos niya, di ba? Uupo, di ba? Uupo sa sopa, tingin mo daw ng Banayan brand niya sa dala sa iyo. Isipin mo pag yung asawa mo dumating ka, no? Pag dumating ka, pero yung asawa ko ginagawa niya yun. Pag dumating ako, kakalit yan. Sino gumagawa nun sa kanyang asawa? Yun. Balik yan. Kasi ang umalik, yung tsinelas ko ng ina, yung tsinelas ko. Yung tsinelas ko, at pagkatapos, pagpupo ko, sasabihin ko, mami, kapi na. Tiniplan ng kapi yan. After 30 minutes, ulit na, pati pa naman ng kapi. Pero, yung mga asikasong gano'n, it's a jewel. Kasi papasok ka sa bahay, umuwi ka ng trabaho, papasok ka sa bahay, ang gusto mo, yung stress and pressure sa labas, pagdating mo sa bahay, ay wala. Diba? Kaya pag ganun ang atmosphere sa loob ng bahay, ganun yung asawa mo, nadadatnan mo. I assure you, yung mga lalaki, ayaw nila makipagbarkada. Okay? Kasi gusto din naman nila ay peace. Gusto rin nila yung katahimikan, gusto rin nila yung kapayapaan. So pag baguhin nila, mas gusto nila ngayon, kaysa sumama sa barkada, uwi na lang ako sa bahay. Uwi na lang ako. Samahan ko na lang yung misis ko. Kami na lang yung mag-kwentuhan. Kami na lang yung mag-chikahan. Diba? Hindi sa social media post, diba sabi ng babae, pinaka-gusto kong chismisan yung aking asawang lalaki. Sabi niya, bakit daw? Kasi kahit anong daldal niya, hindi naman nakikinig. Nagpupulwa nila. Anong daldal niya, tumatakot lang nila. Pero walang nare-retain. Kaya sigurado siya na walang may kakalat. Kahit anong chismis. Kaya kung titignan natin sabi, corona yan ng asawa. Hindi lamang po ganda ang corona. Kundi yung magandang katangian ay corona ng asawa. So you have to be very proud of your wives. Dapat very proud kayo sa mga asawa niyo. No? Kasi binigay yan sa inyo ng Panginoon na binigay sa inyo ng Panginoon para makasama habang buhay. Sabi nga niya rito sa Kawikaan, chapter 31, verse 28 to 29, ang isang ina ay karapat-dapat purihin. Sabi niya, ay dapat purihin dahil siya'y nagiging pundasyon sa moral at spiritual na buhay sa loob ng isang tahanan. Ang halaga niya ay makikita sa mga buhay at tinig ng mga pinakamalapit sa kanya. Paano ba kayo i-introduce ng inyong mga mahal sa inyo? Diba, nakita kayo, introduce kayo, very proud mo na. Papa ko, nanay ko, very proud siya introduce kayo. No? Bakit? Kasi alam niya meron bagay, no? To be proud of. Eh, paano kung yung anak? Asan na yung anak mo? Hindi ko na makita. Nakatago na pala sa taxi. Tapos biglang sasabihin sa barkada, ba dyan si Kaki? Ba dyan si Nay? Ba sa anak? Alam niyo po yung, sabi nga niya doon, makikita sa buhay at tinig ng pinakamalapit sa inyo. Kung ano ba. Pangalawa, siya ay higit pa sa inaasahan. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin ng higit pa sa inaasahan is more than what we expect from a man.
Diba? Sabi po niya sa verse 29, maraming anak na babae ay gumagawang may kagalingan, ngunit ikaw, ina, ay humigit sa kanila. Lahat. Alam po ninyo bakit? Ang ina, bakit palagi, ang ina ay handang mag-alay para sa kanyang anak. Totoo po ba yan? Amen, di ba? Amen. Kaya kung sa isang magkasama o sa isang pamilya, sabihin natin kung partner or legal na kasal, kapag nagdiwalay, saan napupunta yung anak? Sa nanay. Kahit sa batas natin, ang batas natin, pinapaboran ang ina. Kasi, iba ang pagmamahal ng ina. Kaya niyang magsakripisyo ng malaki para sa kanyang mga anak. Di ba? Sa panahon natin ngayon, napakaraming single mom. Di ba? Kaya kayo isa, disqualified. Di ba? Si attorney, disqualified. No? Dahil yung binanggisa tungkol sa single mom. Pero totoo maraming single mom. Maraming single na nanay. Pero bakit sa kanila yung tagong tayo? Kasi iba yung pagkakaruga na ina. Iba. Sino dito yung masasabi ninyo ng gusto niyo mag-aruga ay tatay? Higpit kasi tatay eh. Di ba? Higpit ang tatay. Sabi ko yung lolo ko nun, ayaw na ayaw ng mga anak eh. Kahit napaka-restricto, napaka-sobrang restricto. Diba? Pero gusto sa lola. Kahit ako gusto ko sa lola nun. Bakit? Kasi napakabait ng lola ko. No? Kabalik ka ng kung gaano kalupit yung lola ko, gano'n napagkabuli yung lola ko. Diba? Gano'n kabayat, gano'n kaamo. Sabi niya, ang ina, kaya mo. Minsan nga po, extended pa to. Hindi lang sa anak. Lalo na sa Pilipino. Hanggang saan? Hanggang nga po sa sakong-sakong na ka. Inaalagaan pa rin ng nanay. Di ba? Ako sa sakong-sakong na, inaalagaan pa rin ng nanay. Di ba? Papansin niyo sa mga anak din. Kapag mga anak na, maaalala na kayo. Kung may kailangan, maaalala na kayo. Pero handa magsakripisyo. Sabi po niya dito, ang ina ay larawan ng di matatawarang pag-aalaga. Higit pa sa pisikal na pangangailangan, siya'y nag-aalay ng puso. Ganyan po na talagang hindi matatawaran yung pag-aalala. O baka sabihin ko ninyo, Pastor, paano po yung mga ibang nanay na hindi naman pabaya, hindi naman maaruga, hindi maalaga, labando na yung mga anak, no? Huwag po natin silang isipin. Decision nila yun. Alam niyo po, nung nag-duty kami sa hospital sa Taplak, sabi ko, pag nag-deliver kami ng bata, galing sa incubator, i-deliver namin. Ito, 30 bata yung nasa train. Para na silang pagkain. Tapos, ihahatid namin yung kasama ko papunta doon sa ward. Pagbalik namin, meron mga 10, 8, nawala na yung nanay. Nanay. Sipin nyo, nabandulan nila yung anak nila. Ang pupogi pa naman, mga mistiso. Mga negro, mga isoy, mga Amerikano, mga itsura nila. Diba? Nakakalungkot yung mga gano'n. Kasi marami rin namang mga mag-partner na naghahanap na magkaroon ng anak. Diba? Pero kapag naging nanay ka, higit sa lahat, meron kang takot sa Diyos. Sigurado, hindi matatawaran yung pag-aalaga sa iyo. Halos ayaw mo yan, sabi nila, halos ayaw mo madapuan ng lamok. Diba? Halos ayaw mo madapuan ng lamok, pero dinadapuan mo ng sitro. Masakit. Masakit. Pero naman tayong rason. May dumako, lamok. Sitro ninyo, pinapalo. Ito ko sabi niya, Isaiah chapter 49 verse 15. Makakalimutan ba ng isang ina ang sarili niyang anak
Nalilimutan ba niya ang sanggol na kanyang pinalagaan? Kahit na may inang makalimot sa kanyang anak, ako hindi makalimot. Sa rhetoric question, tatanong ating Panginoon, makakalimot ba yung isang ina sa sarili niya? Hindi. Kahit sabihin natin na inabandulan niya yung anak niya, napakalaking bigatin sa kanyang loob, sa kanyang puso. Yung isipin yung kanyang anak na inabandulan. At kung may makikilala ko yung mga taong gano'n, minsan sasabihin nila, kumusta na kaya yung anak ko? Di ba? Bagaman malayong panahon na inabandulan mo sila, inabandulan sila, isang bagay yung katanungan pa rin na nasa isip mo. Kumusta na kaya yung anak? At kung minsan, pag tinanong, bakit hindi mo balikan? Bakit hindi mo hanapin? Sabi nga kasi nahihiya. Bakit siya nahihiya? Kasi alam niya, na bilang isang ina, dapat ang puso niya rin, hindi na makakalimutan yung anak. No? Kaya nga, napakabigat, ano? Na yung mga nakikita natin na may nakaraan ng disgrasya, di ba? Naghatid sa naiya. Di ba? Nadali yung bata. Yung sa Esitex, ang nadali naman yung mga magulang. Yung yung bata. Pero napakabigat, no? Lalo na sa both party, kung may mawawala. Kasi ang tadhana natin, dapat yung anak ang magiging sa magulang. Kasi mas magaan sa anak yun kaysa sa magulang. Mas madaling iibig ng anak ang magulang. Totoo po yan. Mas madaling nilang iibig kaysa iibig ng magulang yung kanyang anak. Kasi yung mga anak, pag may sarili na rin silang pamilya, tapos matanda ka na, ito yung sasabihin. Kung matanda ka na, ito yung sasabihin. Okay na rin yan. Tanda naman na si tatay. Okay lang yan kasi matanda na si nanay. Diba? O, tama ako mali. Tama, diba? Pero naman talaga kaya medyo mas magaan. Mas magaan yung let go mo. Pero pag nasa kalagitaan ng buhay ng anak mo, at sa'yo na wala, napakabigat. Napakabigat yun sa iyo. Kaya tanda mo natin yan, ang isang na kayo hindi na makakalimutan. Pangatlo, dito po ako mabawakas. Ang sabi niya, ang isang babae o blessed woman, siya ay merong takot sa Diyos. Napakahalaga. Kawikaan 31 verse 30, ito po sabi niya, mapanhin lang ang pang-akit at pumupupas ang ganda. Ngunit, ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat tuloy. Yung daw ina na mayroong takot sa Panginoon ay dapat. Yung mga pinag-aralan ko natin yung bullet 1 and bullet number 2 ay magagawa lamang yun kung ang isang babae ay mayroong takot sa Panginoon. Sabi po niya rito, ang ina ay isang tagapagturo, higit pa sa mga salita, kundi itinatatak niya sa puso ng anak ang pagulungan ng Diyos. Ang una pong evangelista, ang unang evangelist na dapat magturo sa loob ng tahanan ay ang nanay. Yung nanay ang mag-introduce. Bakit kasi yung nanay yung unang magtuturo sa anak? Halika mag-pray tayo. Halika magbasa tayo ng Bible. Samahan kita mag-pray tayo na. Si tatay minsan bihirang magagawa yan. No? Pero si nanay, siya yung mag-i-initiate. Pag nakaupo kayo dun sa pagkakinan, sasabihin ako, tayo mag-pray tayo na. Si nanay yan. Kaya yung gagawa niya is, ang nanay na mayroong takot sa Diyos, itatatak niya sa puso ng kanyang mga anak yung pagkakinan. Siya yung mag-i-introduce. No? Kapag ayaw mag-pray, siya yung magpipili. Ayaw pumunta sa church, siya yung magpipili. No? Hindi naman madaling magsalita si tatay. Si nanay mo sasabi. Kasi pag si tatay nag-upisa, sigurado nakabihis talaga sila. Pero karamihan ay si nanay. Di ba?
Siya yung palagi nagpapaalala, nagbibigay sa kanila, nag-pray ka na ba, nag-devotion ka na ba, nagawa mo bang ilapit sa Panginoon, yung desisyon mo yan, hindi mo bagay na yun. Simula sa maliit na edad, hanggang sa papalaki, hanggang sa magkasawa, ikaw ay tagapagturo pa rin. At patuloy mo pa rin ibigay at pinakita sa puso ng iyong anak yung salita ng Panginoon. Napakalaking disservice po kapag ang isang nanay ay hindi nagagawa ito. Maraming bagay tayo pwede ibigay sa ating mga anak. Minsan ito sabi ng Panginoon, kahit may papamana ko lang sa iyo ay hindi yung edukasyon. Tama? Tama, di ba? Mga nakaranas nun. Edukasyon. Minsan, iniisip lang natin yung secular education. Pero tututusin, dapat, na tayo may papamana natin sa ating mga anak para maging makalipay sa buhay nila ay pagkakako. Dahil kapag meron po sila noon, ang mga desisyon nila ay nalilitan. Yung mga tungkulin nila ay alam nila. Yung mga bagay na dapat nilang gawin, kung paano sila bumuo ng pamilya, paano kanila itatrato bilang ina, bilang magulang, paano kanila arugulin ng yung lahat ng kapaloob dahil meron silang tako. Yung sabi niya dito, Kawikaan chapter 6 verse 20 to 22, aking anak, sabi niya, utos ng ama mo ay sundin. Huwag mong talikuran, turo ng inang hindi mawali. Yun niya, no? Sa puso mo ay iyukin at itanim mo sa isip. Pagkakaral na ito ay patnubay sa pagtulog mo ay patnubay. Sa pagtulog mo ay bantay, sa paggawa ay alalay. Sipin po ninyo yung halos lahat na ng aspeto ng parte ng buhay ay nandoon. No? Yung aral na yun, sabi niya, patnubay sa iyo. Pagtulog mo, meron ka pa rin peace. At sa lahat ng mga gagawin mong desisyon sa buhay, sabi niya, aalalay sa iyo yung mga turo at aral ng iyon. Kaya sa mga bata pa yung mga anak, no? Huwag natin alisin. Ituro natin sa loob ng tahanan yung katuruan ng ating Panginoon. Isa natin sa pananalangin, isama mo sila sa pag-pray, isama mo sila sa pagbabasa ng Biblia, isama mo sila sa panahon na magpunta rito sa church. Hindi dapat yung mga anak na susunod. Sino dapat susunod? Mga magulang. Kapag ang ginawa po ninyo, ang mga anak na nasusunod, hindi nyo po mahal yung inyong mga anak. Bakit? Kasi hinahayaan nyo sila na magkaroon ng attitude, magkaroon ng rebellious spirit. Dahil darating po yung panahon na kahit na ano kung gawin yung pilit dyan, kapag meron na siyang sariling kaisipan, hindi na po matutuloy. Kaya napakahalaga na sa murang edad, ipapaunawa mo sa kanya, tatanin mo sa kanya para maging pag-rebellious sa pag-rebellious. Sabi ko niya rito, pangalawa, ang ina ang nagsisilbing tagapagdala ng pananampalataya. Hindi lamang siya abala sa gawaing bahay, kundi tapat niyang itinatanim ang malalim na ugnayan sa Diyos sa puso ng kanyang mga anak. Ibig sabihin niyan, yung nanay who is building a relationship doon sa kanyang mga anak is also making a way to build yung relationship naman niya ng mga anak niya sa Panginoon natin. Kasi, one day, darating mong panahon, hihiwalay yung mga anak mo. Tama? Aalis sila sa poder mo eh. Lumaki ang mga yan, magkaroon ng sarili pamilya, aalis sila sa poder mo. O kaya, kahit hindi pa sila umaalis sa poder mo, pag malalaki na yung mga yan, gagawa na sila ng sarili nilang mga desisyon. Gagawa na sila ng sarili nilang plano. Gagawa sila ng mga sarili nilang mga goals. Ang tanong mo dyan, paano mo na itanim sa kanila para gumawa sila ng tamang desisyon?
magmumula po yun sa palagi nilang kasama. Sino yung palagi nilang kasama? Yung kanilang nanay. Palagi. Sa atin, dapat, sa ating mga nanay, no? Sa ating mga nanay, alam ko, majority naman sa atin ay malalaki na yung mga anak, mga professional na, yun sa mga meron pa, kapatid na kami pakaaral pa. Kailangan alalayan, gabayan, tulungan, ipaalala palagi yung mga pamilya. Kami, kayo magkasawa. Kaya tapos sabi niya, kung titignan po natin si Timoteo, 2 Timothy chapter 1 verse 5, sabi ni Pablo kay Timoteo, naaalala ko ang tapat kong pananampalataya, tinutukoy po niya si Timoteo. Pero kanino nagmula? Sino yung unang evangelista ni Timoteo? Hindi po si Pablo. Sino? Ang unang namalas sa iyong lola na si Loida at sa iyong inang si Eunice. Kay lola pala nag-umpisa. Tapos na-convert si nanay bago na-convert si Timothy na naging katuwang ni Pablo sa misyon. Kaya sumulat si Pablo ng dalawang sulat, unang Timothy, pero binanggit ni Pablo doon, sabi niya, naalala ko yung tapat mo pananampalataya. Pero kanino po lang nag-manifest yung pananampalataya na yun? Sabi niya sa iyong lola at sa iyong nanay. Malaki po ang influensya ng nanay, ng lola, para po sa ikalalago at ikatataas at ipapakilala sa ating. At dito po ata ako magbawa. Dito ako magbawa kasi sabi niya sa unang Korinto 15. Kaya mga minamanahan po kapatid, magpakatatag kayo, huwag matinag, magpakasipag sa paglilingkod sa Panginoon, yamang alamin niyo, hindi masasayang inyong pagpapagal para sa akin. Sa mga nanay, huwag po tayo mapagod. Huwag tayo mapagod sa pagpapangalala, huwag tayo mapagod sa ating pagpapayo, huwag tayo mapagod sa pag-aaruga. Sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga apo mo, sa pumo sa tuhod, pumo sa sakong-sako, pumo sa budilunan, napakahabar ng buhay mo. No? Bakit? Alam po ninyo kasi, pag hindi tayo napagod, magpupunga yun. No? Sabi niya, hindi masasayang. Isipin po ninyo, kung naging maganda yung buhay ng inyong mga anak, takot sa Diyos, maganda yung kanilang buhay, kahit simple, sabihin natin, pero maayos, walang gulo, biyayang malaki. At higit sa lahat, itong malupit, higit sa lahat, meron ka ng biyayang tinanggap dito sa lupa, at dahil kumilala at tumanggap sila ng Panginoon, sa iyong kaparaan, ano nangyari? Maging sa darating ng buhay, biyayang pagpapala pa rin yung tatanggapin. Kaya walang masasayang. Wala akong masasayang sa mga pagpapala. Hindi po, ano? Happy Mother's Day po natin yun. Again, it's a day, no? It's a day to cherish every mother's journey and sacrifice. Marami po tayo. Marami yung journey ninyo, marami pa kayo tatakbuhin. Mga bata pa kayo, alam ko. Ani Richie, batang-bata pa yan. Ani Virgin, batang-bata pa yan mga yan. Marami pa silang tatakbuhin. Pero ngayong araw po nito, huwag niyo kalimutan pasalamatan ang inyong mga nanay. Huwag niyo kalimutan pagdasal ang inyong mga nanay. Higit sa lahat, patuloy niyo mahalin yung inyong mga nanay. Sa mga anak, sa mga nanay. Samahin niyo po ako sa panalangin. Dakilang Ama ng makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa umaga nito. Panginoon, salamat po sa biyaya ng buhay. At yun din, Panginoon, salamat po Diyos sa lahat po ng aming mga ina. Ngayon ang pinagdalaw, Panginoon. Salamat, Panginoon, at nagigdaan sila upang magkaroon kami ng buhay. Ngunit higit sa lahat, Panginoon, ay nagigdaan sila para po maging matatag, matibay at makilala namin ng Diyos. Maging magpundasyon, Panginoon, ng aming pananampalataya. Gayun din, O Diyos, dalangin po namin sa walang po ng mga ina, mga araw na ito,
kaya natagpuan nila Panginoon, kapayapaan, kaluluyan, sa ng Panginoon, ay maparangalan sila ng kanilang mga anak. Maraming salamat po sa iyo, kapayapaan, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Pastor Raul, para sa napakagandang mensahe na ibinahagi niyo po ngayong umaga po, lalo para sa ating mga nanay. Ngayon naman po, ay dadako naman po tayo